To the detractors and bashers, my only question for you guys is, what have you done lately to make a difference in the society? Tingin-tingin din sa salamin pag may time. Okay? Hello, Kathden fans! Ito pala ha, spotted ang Bernardo family sa rally mga kasombreros, no? At saka itong kay Ma'am Catherine. Medyo nakakatawa lang itong presence ni Ma'am Catherine dito sa rally mga kasombreros. Tapos sa update ni Sir Alden, tapos sa mansion ni Sir Alden. So yan ang ating mga main items mga kasombreros ha. Spotted pala sila kahapon, no? Naka-white sila. Ang iniisip ko, ito si Daddy Ted, si Papa Ted ni Ma'am Kath mga kasombreros. Tapos yung hindi ko alam kasi si Mami Min, ito naka-white sila mga kasombreros, no? Talagang lumabas din sila parang maipakita yung kanilang pagka-disgusto sa korupsyon mga kasombreros, no? Saludo tayo kami kasi ito talaga sila mga top taxpayers talaga ito sila mga kasombreros. Si Ma'am Catherine, si Mami business din, no? Si Daddy ay doktor. So yung tax, mapakanya-kanya silang may tax mga kasombreros na naiambag sa ating gobyerno mga kasombreros. So iniisip ko, yung kasama, parang yung hawak-hawak ni Daddy Ted, parang sa gilid niya, si Lexine yata ito mga kasombreros, no? Parang ano ito dito, parang binubusisi ko kung si Catherine ito, pero parang hindi. Pwede rin siyang si Tin mga kasombreros, no? Or si Kay. Pero parang hindi siya si Ma'am Catherine mga kasombreros. So kasi nakasalamin siya tapos parang nakakap mga kasombreros. Si Kuma kung si Ma'am Catherine ito mga kasombreros. Malamang ate. Tapos itong isa, ito yata sa ano, diba? Si Kay, si Kay ba si Tin? Parang si Kay mga kasombreros, no? Pero yun, no, Bernardo family talagang sama-sama din sila mga kasombreros na nagpakita ng parang namigay din sila ng mga pagkain doon at saka mga kunwari nauuhaw, nagbusaw so, talaga nila kasombreros dito sa mga tao, sa mga rallyista, mga kasombreros na kung saan ay namigay sila support sa doon mga kasombreros. So hindi ko lang kung kasi si Ma'am Kath ba ito nakamask, kasi kung siya ito nakamask, kasi kung si Lexine pwede naman siyang hindi magmask mga kasombreros, pero nagmask siya eh. So nakakap siya mga kasombreros. Si Lexine, parang si Lexine din kasi ito, no? Pero parang payat si Lexine kumpara sa kanya mga kasombreros. Pero yun po, no? Thank you Bernardo family, the Bernardos. And then ito, yung kay Ma'am Catherine, nakakatawa na kasi si Darren Espanto, ang mukha ni Catherine at niya sa kanyang tulang pagod na mga Pilipino. Tapos nakapikit si Sir Darren dito. Hawak-hawak niya yung yung ang kulit ni Darren eh. So parang hindi mo alam kung naiinis ba siya o talagang dito pang kulit lang mga kasombreros, no? So natutuwa ako dun sa mga caption ng iba na nag-post nito. Hinahanap niyo si Catherine, ito pala si Catherine, oh. Nasa rally din pala si Catherine mga kasombreros. Pero picture lang niya, no? Ang kulit ni Darren. So si ate niya Catherine mga kasombreros niyo, crush din ni Darren to si ate niya Catherine mga kasombreros. So ang cute lang. So ano rin to, no? Mga taxpayer din to si Sir Darren Espanto, no? Talagang magko-concert ito. Jam-pack din mga kasombreros. And then ito, sobrang nakakatawa nito. Sobrang nakakatawa to mga kasombreros. Kasi sabi dito, Aldab ibalik, Arjo panagutin. Nadamay pa tuloy yung Aldab. Sabi nang nag-post dito. So rebound na naman, taga-rebound na dito si Alden kasi yung mga tira-tira siya na lang yung kukuha or parang sa kanya na lang tira. So parang ang hit naman ng kasombreros. So ito, may mga iba pa doon na parang ini-interview sila, tapos nagrereklamo siya kasi ang laki ng tax ng inumin ng mga alak mga kasombreros. Babae siya tapos parang teenager pa. Sabi niya, araw-araw pa naman akong umiinom, ang laki ng tax ng mga alak. Mga Pilipino talaga.
kung ano-ano na naisip nila mga kasembreros. Tapos may iba pa doon nalilito sila kasi parang dual yung hindi ko alam kung saan may mga taong hindi campaign, tapos may kawawa doon, no, parang yung kwek-kwek lang yata yung parang gusto niyang pataasin yung presyo, tapos hinuli pa siya. So hindi ko na nakita hindi ko na na-save yung picture mga kasembreros, pero yung mga corrupt, yun yung hindi mga nahuhuli mga kasembreros, no. Pero alam natin na ang hustisya ay gumugulong din mga kasembreros. And then ito, so next item natin mga kasembreros, si Sir Alden, no, naglagari pala siya dun sa after kasi niyang BDO ay another picture niya ito sa kanyang bagong mansion na parang development, no, kanyang team mga kasembreros. So ang pang nakakolabor dito sa kanyang Sir, or hindi kung si Sir nagtawag dito sa Smart Age na mga kasembreros, Smart Age kasembreros, beautiful presentation. So parang ito yung mga magiging part ng ng designs team mga kasembreros, no, na gagawa ng dito ng bungalow lang sabi ni Sir Alden, pero para sa atin mansion na yung mga kasembreros ng kanyang bungalow. So dito ay kasama niya of course, no, sina Mama Ten, si Laysam, tapos si Sir Pat and the rest of the team mga kasembreros. So sabi niya dito sa caption is, excited with this beautiful collaboration, Alden and Smart Age. Thank you Smart Age PH, beautiful representative. My gosh, this is super exciting. Nakatag dito si April, yung pinsan niya yata ito mga kasembreros, no? Or if I'm not mistaken, si April na ito ang nagpakilala or nag-introduce sa kanya mga kasembreros dito sa mga dito sa mga designers na ito. Tapos si Lisa, of course, nakatag si Mama Ten, Gabriel Esguera, tapos si Kikay 09, si Pang Kikay 09. So ito yung mga nakatag. So naglagari pala siya dito kasi after ng BDO ay dumiretso siya sa kanilang meeting, no, with Sir Pat mga kasembreros nung Sabado nga ito, no, mga kasembreros. Kasi nung Sunday kahapon parang rest day mode si Sir Alden kasi nga dun sa Grand Rally din, no, parang nakikisa siya. So and then ito sa kanyang dito sa kanyang Stars on the Floor may picture pala na share doon mga kasembreros na hindi ko ito na isama kahapon. So parang nakalaban sign mga kasembreros si Tisoy, tapos jacket na na parang kulay gray na dirty white gray mga kasembreros. And then ito, so may sinabi rin siya sa mga bashers, no, dun sa may dito sa may Stars on the Floor na parang question niya sa mga bashers na parang yung tanong niya, ano yung nagawa ninyo lately to make a difference sa ating society, sabing gano'n ni Sir Alden sa mga bashers. Tapos sabi niya, tingin-tingin din sa salamin minsan, sabing gano'n ni Sir Alden. Sa patama sa mga bashers, mga kasembreros. So kasi sa dami-dami ng kanyang ginagawa para society, no, advocate ng wellness, ng biking and so on, may charity, may pinaglalaban at saka tumutulong sa mga nangailangan. So yung mga bashers lang talaga, hayaan na natin sila Pops Alden. And then ito, so next item natin mga kasembreros, nag-post siya about sa Grand Rally, GMA News ito, tapos parang yung picture ng mga nagrarally dun sa Luneta. Hindi ko alam kung sa Luneta ba ito o sa EDSA mga kasembreros. So parang sa Luneta siya, no. Hindi ko alam kung ano yung magiging next move ng president dito kasi parang sa kanya ay nakikisimpatya siya, no, sa mga nagrally. Pero yun nga, parang ang point dito is parang ayaw na sa kanya, no, ng mga tao. It's either mag-step down siya or hindi ko alam kung ano yung next move ni President Marcos dito mga kasembreros. Kasi para sa akin, nagpakita ng yung mga tao ng disgusto sobrang dami. Kasi kung ang tao magmo-move na naman ng panibago, baka mas violent na siya mga kasembreros, no? Baka mas violente na yung gagawin ng mga tao pag hindi pa nabago ang sistema ng gobyerno mga kasembreros. So kahapon parang patikim pa lang yun mga kasembreros, no? Pero huwag naman sana umabot sa
patayan, no, sa mga sunugan, kagaya sa Nepal, mga kasombreros. Let's pray for our country, mga kasombreros. And then ito, next item natin, mga kasombreros, no, prayer ni Sir Alden, of course. Sabi niya dito, Dear God, thank you for your breakthrough and for the ways you are working in my life and in the lives of those around me. I'm grateful for your mercy and grace that sustain us and lead us forward. Help us to break through whatever we're facing, knowing that nothing is too hard for you. Take our faith to the next level. Strengthen our trust and sharpen our focus and align our hearts with your will. As you do a new thing, help us to recognize it and fully step into what you're doing. We want to be on our agenda or on your own agenda, walking in step with your spirit. In Jesus' name, Amen. So, Amen and Amen, Pops Alden. So, ito yung gusto natin, a walking step in your spirit or with your spirit. So, we want we want God's agenda to be our agenda, mga kasombreros. Alright, so yun lang sa ating Captain items. Sana po ay pakinggan po natin ang Word of God. Today is September 22, 2025. Monday na po. Blessed Monday po sa bawat isa. At para po sa ating Word of God is sobrang ganda po nito, mga kasembrero. Sana po ay pakinggan po natin ang title, Madinig Lang. 2 Kings 20 verse 5. Kinat ko po ito. Umpisa tayo sa I have heard your prayer. I have seen God speaking your tears. Surely I will heal you on the third day. You shall go up to the house of the Lord. Ang storya na ito, mga kasembreros, ay si Prophet Isaiah at saka si Hezekiah, mga kasembreros, no, ay nagpang-abot sa panahon na ito na kung saan ay si Hezekiah ay parang dito, sabi ng Panginoon ay mamamatay na siya, kung kaya ay pinapaayos na yung kanyang sambahayan, yung kanyang kaharian, because Hezekiah was king of Israel at that time, mga kasembreros, no? Kung kaya parang pinapahanda na ng Panginoon na kasing mamamatay na siya, parang hagubilin ba ng kanyang mga bahay or gamit, mga kasembreros. Pero narinig niya kasi nanalangin si Hezekiah, mga kasembreros, sa Panginoon, no? Kasi nung malaman niya na sinabi niya Prophet Isaiah kay King Hezekiah na mamatay ka na, no, ayusin mo na lahat ng gamit ng iyong mga yung palasyo, yung gobyerno and so on, mga kasembreros. Pero nanalangin siya, no? Kasi nga narinig niya yung balita na mamatay na siya according kay Prophet Isaiah na sinabi ng Panginoon, ay kung pa hindi siya nagatubiling mag-pray agad, mga kasembreros, no? Humarap siya sa pader, nanalangin siya, mga kasembreros, and mataimtim na panalangin, mga kasembreros. Ang loyalty, ang faithfulness, ang kanyang puso, mga kasembreros, ay binuhos niya lahat-lahat sa Panginoon sa panalangin, mga kasembreros. And come to think, no, narinig ng Panginoon, nadinig lang, mga kasembreros. Tayo, no, bilang mga fans, kapag kunwari tinawag natin yung ating paboritong artista or yung mga dumaan na celebrity na hinahangaan natin, di ba parang pag tinawag natin siya tapos lumingon lang, nadinig lang tayo, mga kasus, diba grabe na yung tuwa natin, grabe na yung saya natin, mga kasus, kasi nga hinahangaan natin sila tapos narinig tayo. Okay? Ang Diyos natin ganun, mas matindi, no, mas lalo na, mga kasembreros, sa sukdulang pahayag, sa sukdulang statements, sa sukdulang mga exaggeration, kapag narinig lang, no, kapag nadinig lang ng Panginoon, mga kasembreros, ang ating panalangin, tapos ng laban. Ibig sabihin po, mga kasembreros, ay ibibigay na ng Panginoon ang ating dinadalangin. Kasi dito ay sinabi, no, kinonfirm ni Prophet Isaiah kay King Hezekiah na nadinig ng Panginoon, I have heard your prayer, no? I have seen your tears, yung iyak mo, yung mga tulo ng luha mo, yung patak ng luha mo ay narinig at nakita ng Panginoon, mga kasembreros. That is why ay in-extend ng Panginoon ang buhay ni Prophet or ni King Hezekiah dito, mga kasembreros, ng another 15 years, no? Alam niyo, napakaganda nito. Sana pa ibasahin niyo yung 2 Kings chapter 20, mga kasembreros. Napakaganda po nito, yung buong kwento, mga kasembreros, ay kapupulutan niyo ng aral. At saka grabe, ang ganda nito, mga kasembreros, no? Sana po ay basahin niyo diyan sa inyong bahay, kasi mas maganda, mas may impact sa inyo mismo kapag kayo po ang nagbasa. So isn't it incredible how faith and prayer can move mountains in our lives? Talagang parang dineclare ng doktor na mamamatay ka na within 2 years or 2 months, mamamatay ka na.
na, pero dahil nandun yung pananampalataya, nandun yung, yung pananalig mo sa Panginoon ba, in-extend ka ng Panginoon, binigyan ka ng pag-asa na yung doktor ay nag-declare na, pero ang langit, no, ang Diyos, mga kasembreros, ang kanyang trono sa langit dahil sa iyong panalangin at pananampalataya sa kanya ay na-extend ang buhay mo, no? Hindi nangyari yung sinabi ng doktor na within 2 months, 3 months, mamatay ka na. So hindi, because God is more powerful, mga kasembreros. Although, of course, no, kailangan natin ng doktor sa mundo because they're also used, mga kasembreros, no, ng ating Panginoon para sa ating kagalingan, but not all the time. There are miracles, no, unspoken miracles and unseen, unexperienced miracles, mga kasembreros, or miracles yet to be experienced. Kumaga pa yung mga milagro ng Panginoon na may experience pa natin sa future kapag tayo po ay manalig at manampalataya sa kanya, mga kasembreros. And sa verse na ito talagang patunay na miracles do come true. Kaya may milagro pa, mga kasembreros. We witness the power of prayer and the profound impact it can have in this verse. Hezekiah turned to God in his time of need, and God not only heard his prayer but also responded by granting him an additional of 15 years of life. So kagaya po na na-mention ko, mga kasembreros, itong verse na ito ay nagsiserve sa atin ng reminder na yung panalangin, kumaga pa unceasingly, unstoppingly, parati tayong nire-remind at pinupukpok ng Panginoon, mga kasembreros. Manalangin. Ito lang, walang oras walang oras, walang pinipiling oras, walang pinipiling lugar, mga kasembreros, ang panalangin, kasi you can even pray silently, mga kasembreros, sa iyong isipan, sa iyong puso, no, kahit nasaan ka man mapwesto, mga kasembreros, kasi accessible ang panalangin. So kung ang cellphone natin nalulobat, ang ating ang load natin nauubos, yung wifi natin minsan kailangan talaga ng signal, kagaya ito sa amin, minsan nawawala yung signal talaga. Pero ang Diyos natin, ang panalangin na ito, mga kasembreros, so very accessible. The most accessible thing or experience or activity na pwede nating gawin, mga kasembreros, at i-access all the time, anytime, anywhere, mga kasembreros, ay panalangin. Wala siyang pinipiling oras at panahon, at very accessible siya sa lahat ng accessible, mga kasembreros. It also reminds us of the importance of faith and trust in God's plan sa ating buhay. Just like Hezekiah or King Hezekiah, when we put our trust in God and seek His help through prayer, we can experience His miraculous work in our lives. So, kagaya ni King Hezekiah, mga kasembreros, tayo rin po, no, sa ating buhay ay makaka-experience tayo, no, pananampalataya, pananalig, tiwala, no, trust talaga, mga kasembreros, ang kailangan na ingredients na gawin natin para po matupad at saka madinig tayo. 'Di ba? Grabe, madinig lang tayo. Kumaga pa sa lahat ng sumisigaw, ikaw yung pinakamalakas. Kung kaya ikaw yung napansin, no, ikaw yung narinig, mga kasembreros. So sa lahat ng sa lahat ng manampalataya, ikaw yung pinakamalakas manalangin. That is why God has heard your prayer. So napakaganda nito, mga kasembreros, no, reminder talaga ito sa atin. So let us be encouraged by this verse to approach God with boldness and faith. Okay, walang takot, mga kasembreros, sa pananampalataya, knowing that He is always ready to hear and answer our prayers according to His perfect will. So sabi nga dito, na kumapan nire-reassure nito, mga kasembreros, na yung panalangin ay hindi siya effective today, or minsan it takes years, sometimes it takes months, sometimes it takes weeks, mga kasembreros. At kung nanalangin ka yon tapos hindi natupad, hindi ibig sabihin na hindi ka na manalangin bukas or mamaya, or kung ano mang convenient time na pwede ka manalangin. Kung hindi natupad ang panalangin mo ng 2 months ka na nananalangin, ay titigil na ako, Lord, 2 months na ako nananalangin, hindi naman yata ang effective, no? So hindi po dapat ganoon, mga kasembreros. Kung nanalangin ka ng 2 years tapos hindi pa rin natutupad, huwag tayong tumigil. Kung nanalangin tayo ng 1 week ka pa nga lang, kung nagpipray, tumigil ka na sa panalangin. So hindi po ganoon dapat, mga kasembreros. Dapat po ay always and always and always, mga kasembreros. So kailangan dapat ang panalangin parang balat natin, no, suot-suot natin, at saka nasa being na natin ba, nasa pagkatao na natin yung pagiging prayerful, mga kasembreros. 2 Kings 20 verse 5 serves as a powerful reminder of God's mercy and the potency of sincere prayer. So yun nga, no, sincere dapat at genuine yung panalangin. So huwag naman tayo manalangin na, Lord, sana madapa siya. Lord, sana bumagsak yung career niya. So wag naman ganoon, mga kasembreros, ha. Kailangan yung intention ng ating puso at ang motive ng ating puso ay talagang
tama rin mga kasumbrero sa harapan ng Panginoon. Kumbaga pa, fervent at saka righteous yung panalangin natin mga kasumbrero. This verse invites us to reflect on our own lives and consider how faith can act as a beacon of hope, guiding us through our darkest moments. May we, like Hezekiah, find strength in prayer and trust in God's compassionate care. So napakaganda nito mga kasambreros, no? Kung kaya sa ating buhay, dapat ang panalangin ay gawin nating habit, no? Kumaga pa, kagaya ng pagkaing material ay hindi po tayo matutulog, hindi tayo mabubuhay, at hindi tayo titigil hanggat hindi ito nakapanalangin sa ating buhay araw-araw. Alright? Sinama sa ating Word of God, ha? Nawa po ipagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, and a prayerful life sa ating buhay. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. See you sa next segment mga source and paalam po. I love you all.